Magandang araw mga kapitbahay, Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. Welcome to another episode of Mrs. Galan's Kitchen. For today po, papakita kami ng isang recipe na luma na, no? Classic Kapampangan cookies. Ito sa mga siguro pinakalumang cookies ng Pinoy, if not Pampanga. Yung masa podrida. Diba? Pero may gagawin pang ibang mga versions. So, para medyo attractive sila. Okay. So, ano kaya yun? Malalaman natin sa aming pagbabalik. Okay, mga kapitbahay, magandang araw po. Pagkatabi ko sa Encar, alam niyo na kung ano ang gagawin namin. Magbe-bake kami at saka mabilis na recipe. Mandaraya ito eh. Parating mabilis ang ginagawa niyang recipe. Sabi nga niya, para madaling gawin, madali rin ang matutuhan. Isa na namang lumang recipe itong kinuha namin sa baul at ipapakita namin sa inyo dahil yung mga ibang kabataan ngayon, halos hindi na nila nakikita yung mga ganitong klaseng cookies. Ang tawag sa cookies na ito ay masa podrida. Madali na naman to, cookies lang. Sa panaderia ni lolo ko dati, doon ko to na kita. Tapos pinatikim sa akin nung tindera. Masarap. Matandaan mo ba yung lasa? Matandaan ko yung lasa. Tagal. Kasi meron na akong mga nabibiling masa podrida ngayon na iba yung lasa. Gusto ko yung natikman ko noon doon sa panaderia ni lolo ko. Ito. Inano ko yung recipe kung paano yung lasa niya. Shortening, hindi natin yan i-cream with the sugar kasi ang masa podrida, yung asukal niya hindi naman lusaw. So, buo-buo yan. Pag kinakain mo, nakakagat-kagat mo pa yung grains ng sugar. So, mix ko lang yung shortening with the egg yolk. Kung butter ito yung shortbread cookies. Kaya lang sa panaderia, shortening. Kailangan lang yung shortening na gamitin, hindi yung maanta. Yung malinis ang lasa. Kung may mixer kayo, pwede nyo i-mixer yan. So, hindi naman natin dito kailangan... Ay, marami yan. May mixer mo dapat. Pero hindi kailangan ma-erase yung ating shortening. Tama, just to blend. Be-blend mo lang. Para itong pie crust na matamis. So, blend lang. Ayan. Once na blend dyan, yung ating flour, sugar, salt, and baking soda. Yan. Kailangan well mixed. Hindi kailangan i-sift together, lalo na mayroong brown sugar. Maiiwan lang yan doon sa sifter, so blend lang. So, ayan. Mix lang. Shortening with the dry ingredients. Hindi pa nga pala nahalong mabuti. Okay, di naman. Mamasahin ko naman ito ng konti. Ngayon, pagka yung arena natin medyo dry, pwede pa tayo magdagdag ng shortening. Hanggang sa pag binola natin yan, smooth na siya. So, medyo dry. Parang ano siya, parang pie crust nga lang. Bubuuin natin yan. Pagka masyadong dry, nagka-crack, dadagdagan pa natin ng konting shortening.
Parang ano nga, medyo dry. Magkaano. Pag ano Yun ang natatandaan ko sa masa podrida. Na, masabog yan pag ang kinagat mo. tsaka crack-crack yung gilid niya. Hindi Dahil smooth. nga dry yung mixture. So pag pinrest, magka-crack yung gilid. Mayroong kamukha yan eh, yung itsura niya. Yung mga Thumbprint cookies. Kaya nga, lalagyan natin ng variation mamaya yan. Yung ating masa podrida, magiging thumbprint cookies. So ito na. Pwede natin i-form. Ano ito? Gagamit ka ng rolling pin? Hindi. Kamay lang? Kamay lang. Kailangan ko ng cookie sheets. Cookies sheets ano? Nakaline ng papel o Hindi. walang nakalagay? Wala. Okay. At saka egg white. Egg white. Yung egg white natin kanina, sineparate natin yung egg. So yung egg white, gagamitin natin. Puform na natin yung ating cookies, no? Kakat lang. So, simple. Form into a log, tapos divide nyo. Para pantay-pantay, pwedeng pagsukat yung Ngayon, kung ang daliri niya yan, di kasing taba ng daliri ni Engkat, Mas maliliit. malalaki. Mas malilit. Parang susukat niya yung daliri niya. Tapos form. So yung masa podrida dati, ganito lang plain. Iba na ngayon yung itsura kasi nung masa podrida, hindi na ganito. So, ayan. Yung dating masa podrida, ganyan lang. Press, tapos, ayan yung crack. Ay, nagka-crack na sa gilid. Ayan yung crack. Huwag niyong ayusin kasi ganyan yung natatandaan ko. Okay. At sa bilis ng paggawa ng mga panadero, talagang hindi na Oo. nila inaayos yan. Gusto niya naman ng variation, gawin natin silang thumbprint cookies. Pero wala, yung masa nila walang laman sa loob. Wala. May hukay lang talaga. May hukay lang. Maybe para madali siyang maluto. Oo, para hanggang gitna malutong. Dahil may purpose yun, may dahilan para doon. Meron ako ditong chopped nuts, may iba-ibang klase, para iba-ibang kulay. Para pag nilagay natin sila sa serving platter, yung pagsama-sama na sila, maganda silang tingnan. Kung gagamit ka ng butter, iba ba ang labas? Pareho, mas malinamnam. Oo. Hindi, kasi pag gusto mong gawing special yan. Oo, shortbread cookies. Kasi ito, ang tinda po ito sa mga bakery. Pero masarap na rin to. So, pistachios. Naku, pagka hindi pa naman sumarap yan. Hindi na yung commercial. Hindi na yung commercial. Hindi mo nagpe-presyon? So, hugasan mo sila ng egg white. Para Para dumikit sa dumikit. egg white. Para dumikit yung nuts. Pwedeng kasoy, pwedeng pili. Ano? Mga native nating ano. Mani, pwede rin kaya lang. Hindi ko masyado. Madaling maluma yung lasa pag... Yes. I do not use peanuts. For my cookies kasi naluluma, maanta. Maanta yung lasa. Unless na kukonsume mo agad. Pero kung kamukha yung mga biscuit na ganyan, maanta yung lasa ng cookies. So yung recipe na to mga 30 to 36 cookies na gagawin. Ito medyo malalaki yung gawa ko. 30 lang. So press na natin ngayon yung cookies. I-roll natin sa nuts. Diba? Kaya madali. Tapos lagyan natin ng kaya thumbprint cookie siya, tine-press ng thumb. Tapos ang Yun gagawin daw, natin ngayon dyan, lalagyan natin ng jelly sa gitna. Ayan. So, ibabrush ngayon yan ng Itong plain, ibabrush lang natin ng yung egg white na galing doon sa, di ba sa doon natin, nilagay natin yung egg yolk. So, yung egg white natin, ibabrush natin sa dito sa pero yung may nuts, dahil niroll na natin kanina sa egg white, hindi na natin kailangan i-brush.
So, alis na lang yan. Gano'ng katagal i-bake yan? Mga 20 minutes. 20 minutes at Sa 325 degrees. 325 degrees Fahrenheit. Minsan umaabot siya ng 25 lang. I-bake mo kasama na agad. Kasama na. Para kumunat yung jelly. Kasi kung hindi, ang hirap niyang ipack. Malambot yung jelly sa gitna. So, pag kumulo yung jelly, ma-reduce yung liquid niya, makunat-kunat yan sa gitna ng cookies. Ilan ba yung jelly ilalagay mo? Dalawa. So, nasa inyo na anong color ng jelly o flavor ilalagay sa gitna. Ayan. Okay. Yan. So, bake na natin yan. So, sandali 325 degrees for 20 to 25 minutes. Ito na ho yung ating masa podrida or thumbprint cookie. Ayun ang masa podrida. Ito masa podrida. Itong may mga filling sa gitna. Thumbprint cookies. Now, Yan, alisin na natin. you have to remove them while warm. Kasi baka yung Just be sugar, careful. maraming sugar yung ating cookie, so pag lumamig, baka dumikit. So, habang hindi pa nagsiset yung sugar, alisin na natin. And also, to be sure na lulutong siya. Hindi siya magiging sagit. Kailangan siya magat sa cookie sheet yan. Kailangan maingat lang dahil very crumbly yung cookies na to, lalo na Oo nga, nakikita ko parang bumabaluktot ng konti. dahil nga mataas yung kanyang cut-up. May lubog dun. Okay, so ito na ating masa podrida na ginawang Thumbprint, parang thumbprint. cookies because masa podrida pala is parang short bread Oo. cookies, no? I looked it up. Masa podrida is Spanish for rotten dough. Ewan ko bakit rotten dough. Masarap naman, no? Hindi naman lasang Very crumbly. Ang malutong na malambot ang lutong. Kaya pala nagustuhan niya yung karyan. Sabi niya, simple. tinry niya ang yung recreate, yung titikman niya sa bakery nung araw. Noon Pero po hindi ko kasi- pinapansin yan. Meron po kasing bakery noon dito sa Angeles. Ang lolo ko, ang Royal. parents, Royal Bakery. Lolo ko, parents ni Mrs. G. Si Lolo Tao, si Lola Ma, Jose Wong. His name is Jose Wong. Yung Royal Bakery, kailan ba yun? 1940, 45. post-war, no? Nung nabuksan. Mga ganun. Oo. So, inabutan pa namin yung panahon na hindi lang bread ang tinda niya, gumagawa sila ng cookies. Lahat ng Ang klase. tawag nun, biscuit. Biskuit, no? Tapos nire-repack. Every weekend, nandun kami. So, naglalaro kami. Tables upon tables of biskuit or cookies na iba-ibang klase. Mga bagong lutong pandesito, bagong lutong loaf bread. Natikman namin lahat yun. And somehow, because nag-iba na ngayon, no? These days, ang bread, nabibili na sa supermarket. Of course, iba na yung lasa. Noon, Bagong luto. lahat ng Meron pa rin cookies, naman ngayon. lahat ng bread, binibili nyo freshly Tama. baked only from your local panaderia. And Royal Bakery was one of the favorites dito sa Angeles Tama. noong araw. Ay! Kaya nga ngayon, ako marunong mag-bake eh. Lumaki ako sa nagtatatakbo sa ibabaw ng arena at naglalaro ng yung balde-balde yung mantika na nakikita ko. Okay, so with dito sa aming Mrs. Calang's Kitchen, sabi ko kahit papano, ma-share namin at ma-preserve na mabuhay pa yung Kanina ating- ginagawa ni Encarto, sabi ko, ganyan lang ang ingredient. Masarap Mga- nga. Pero masarap. Simple. Okay. We hope you try it. If not, even just save the recipe, itago ninyo. These days, meron pa naman nagtitinda ng masa podrida, no? Pero
iba na yung itsura. Hindi ganito, this is stamp print. Yung pagka-present is stamp print. Nung Christmas, naalala ko, binigyan ka ni Tita Glenda ng naka-jar. Tapos maliliit lang sila. Hindi ko man natikman yun. Nubos namin. Maliliit sila, man ganyan kalaki. Sinlaki na uraro. Okay. Okay? So, Bye-bye na. Inubos na yung oras eh. oo nga. This has been another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Sana po nagustuhan ninyo ang aming recipe for today. Maraming salamat.